Aklat po ng ikalawang Samuel, Kapitulo 23, talatang 2 hanggang 4. Ang Espiritu ng Panginoon ay nagsalita sa magitan ko at ang kanyang salita ay sumaaking dila. Sinabi ng Diyos ng Israel, ang malaking bato ng Israel ay nagsalita sa akin, ang naghahari sa mga tao na may katuwiran, na namamahala sa katakutan sa Diyos. Siya'y magiging gaya ng liwanag sa kinaumagahan, pagka ang araw ay sumisikat, pagka ang isang umagang walang mga alapa, pagka ang malambot na damo ay sumisibol sa lupa, sa maliwanag na sikat pagkatapos ng ulan. Katotohanan ng aking sambayan ay hindi gayon sa Diyos, gayon may nakipagtipan siya sa akin ng isang tipang walang hanggan, maayos sa lahat ng mga bagay, at maasahan sapagkat siyang aking buong kaligtasan at buong nasa. Pagpapala po sumatin sa muling pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Good morning po mga kapatid. Isang muling mapagpalang umaga pinagkaloob po sa atin ng ating mahal na Panginoon upang tayo po ay makapagpurit, makapagluwalhati sa kanyang banal at malinis na pangalan. Gayon din po ay bumabati po muli ang inyong lingkod ng happy anniversary po sa lokal po ng Kupa. Napakasaya po ng ating gawain po nung nakaraang May 1 na pamapalito. Mukhang madadalas tayo sa venue na yun. Kasi solo-solo no po? Maliwanas. Kahit maliit yung pool niya, pero marami na mga activity pwedeng gawin. Diba? Kapag habang nagkakantahan na doon, sa lalanguin sa kabila. Tapos nagpalitan naman. Diba? Masaya po yung gawain natin mga kapatid. At nararamdaman ko po yung inyong init ng pananampalataya sa magitan po ng ating pong nagganap na gawain ng May 1. 43rd anniversary. So looking forward po tayo, sabi natin Pastor June nung sa kanya pong mensahe, looking forward tayo sa 50th anniversary mga kapatid. Mapaghandaan po natin yun. Ang aking pong binasa ay nasa chapter 23. Babasahin ko na rin po yung nasa chapter 22. Sabi po dito mga kapatid, at kanyang sinabi ang Panginoon ay aking malaking bato at aking katibayan at tagapagligtas sa akin sa mga katuwid bagay akin. Ang Diyos, ang aking malaking bato na sa kanya ako'y manganganlong, aking kalasak siyang sungay sa aking kaligtasan, aking matayog na moog at ampunan sa akin, tagapagligtas sa akin, ikaw ang nagliligtas sa akin sa karahasan. Ako'y tatawag sa Panginoon na karapat dapat purihin, sa ganya'y maliligtas ako sa aking mga kaaway. Pagdating po doon sa 23:5, katotohanan ang aking sambahayan ay hindi gayon sa Diyos. Gayon may nakipagtipan siya sa akin ng isang tipang walang hanggan, maayos sa lahat ng mga bagay at maasahan sapagkat siya'y aking buong kaligtasan at buong nasa. Ito po ay sulat po ni Samuel sa kanyang ikalawang aklat, ikalawang Samuel, na mga pananalita ni David. Ang pag-aaralan po natin sa umagang ito mga kapatid ay ikalawang sulat ni Samuel o yung aklat ng ikalawang Samuel. Ang tema po nito, mga kasaysayan at aral sa aklat ng ikalawang Samuel. May mga kapatid, dito po sa aklat na ito, continuance po natin nung unang Samuel. Marami pong nagsasabi, ito pong una at ikalawang Samuel, yung unang part lang daw ng unang Samuel, ang sinulat ni Samuel. Lilinawin lang po muna natin bago po natin ituloy. Kasi sabi ng mga ibang scholar, si Samuel kasi namatay halos nasa pagtatapos na ng unang Samuel. Paano niya naisulat yung katapusan ng unang Samuel at ikalawang Samuel kung patay na siya? Paano niya nalaman yun? Ibig sabihin, hindi siya ang sumulat nun. Hindi po ganun kasi ang interpretasyon po sa Biblia mga kapatid. Gaya nga po ni Moises, nang isulat niya yung Genesis, Exodo, Levitico, mga bilang Deuteronomio. Ultimo yung pagkapanganak ni Moises, naisulat niya na. Hanggang nang namatay siya, naisulat niya na. At yung mga susunod na mangyayari sa Israel, naisulat na ni Moises yun. Buhay pa siya, sinusulat niya na kung anong panahon siya mamamatay, anong mangyayari pagkatapos niya mamatay. At anong gagawin ng Israel? Nung patay na siya, habang nagpapatuloy ang Israel sa kanilang lakad. So, pareho lang po nito yun. Ang Panginoon kasi ay nagbibigay po ng kaisipan sa magitan ng kanyang Espiritu sa mga kanyang tagapagsulat upang isulat ang kaisipan ng Panginoon na nais ipaunawa sa mga mambabasa, kagaya po natin. Sinulat ni Samuel po ito habang buhay pa siya. So, ganun po pinapakita yung kapangyarihan ng Panginoon na kahit yung tao buhay pa,
na isusulat niya na yung kanyang kamatayan. So nababasa na po natin yon. So hindi po imposibleng mangyari na etong ikalawang Samuel, wala na po si Samuel dito. Matagal na siyang patay. Pero binabasa natin kasaysayan ng ikalawang Samuel, paano niya isusulat yon? Naisulat niya na yon nung siya pa'y buhay. Pati yung kanyang kamatayan na isulat niya na. Ang panimula po nito, mga kapatid, ay meron po ito yung outline ng ating magiging pag-aaral. Panimula, pagpapalit ng pamamahala. Naalala niyo po yung pamamahala noon? Ang Panginoon naghahari sa buong Israel. Ginamit niya si Moises. Tapos si Moises namahala sa Israel. Naalala niyo po? Si Moises namatay. Sino po pumalit? Josue. Si Josue, nabuhay, namahala siya sa Israel. Nung namatay siya, ano sumunod na naghari sa Israel? Mga hukom. Yun naman namahala. Pero sa hukom, hindi talaga tuwirang mga Israelita ay nakikinig sa hukom gaya ni Gideon. Ang ginagawa nila kasi, nakikinig sa sarili nilang puso. Kung ano gusto ng puso nila, yung sinusunod nila. Pag meron nga lang silang kasalanan o bitigmaan, doon sila humaharap ng tagapagtanggol kagaya ng isang hukom. So yung Israel, nagsawa sa ganung klase ng pamumuhay na wala pa kaming kagaya ng ibang mga bansa o ibang mga bayan na may hari. Humiling sila ng hari, itinindi ng Panginoon si Saul. So doon na po nagsimula yung tinatawag na monarkiya. Ang ibig sabihin ng monarkiya ay bansa na namamahala na isang kaharian o hari. Monarkiya. Tinatawag po ito sa ngayon na United Monarchy. Ang United Monarchy, nagtagal po yan ng 3 panahon. Panahon ni Saul, panahon ni David, at panahon ni Solomon. United Monarchy, isa lang po ang hari. Kasi pagdating kay Solomon, nung nawala na po siya, nagkaroon ng divided monarchy. Meron na pong dalawang naging hari na hati na po Israel sa Northern Kingdom at Southern Kingdom. Pero po dito, ang kukunin natin, United Monarchy under David naman. Kasi nung unang Samuel, United Monarchy under Saul o Saul. So dito po sa katapusan ng unang Samuel, namatay na si Saul. Paano po siya namatay? Sinalakay po sila ng mga Pilisteo. Nung sinalakay na po sila, matatalo na sila, alam niyo yung mga hari, ang pinakaayaw niyan ay mapatay sila ng kalaban nila. So nung sila ay matatalo na, tinamaan na ng mga pana si Saul eh. Mamamatay na siya. Sabi niya doon sa kanyang armor bearer o sa Tagalog, tagahawak ng sandata, bearer. Ito yung sandata ko. Palagpasan mo ako ng taba para mamatay ako. Di baling mamatay na ako sa kamay mo kaysa sa kamay ng Pilisteo. Sabi nung katiwala niya, ayoko. Parang hindi niya kaya. Ginawa ni Saul, ibinaliktad yung espada, tapos nagpatihulog siya sa espada niya, sa tabak niya, patay. So itong katiwala niya, kapag bintang ang pako rito ba, baka matay na rin siya. Yan, doon nagtapos po yung unang Samuel. Pagdating ng unang Samuel, at ikalawang Samuel, sa unang kapitulo, merong isang lalaki na taga-Amalek. Magtataka kayo dun eh. Kasi di ba yung Amalek, iyon yung panahon na si Saul nagkasala dahil ang gusto ng Panginoon patayin mo lahat ng taga-Amalek. Natatandaan niyo po yun? Hindi niya pinatay. Sabi niya, ihahandog na lang niya. Ang sagot ng Panginoon, mas maigi ang pagsunod kaysa hain. Tatandaan niyo? May isang taga-Amalek na nagpunta kay David na nagbalita. Sabi niya, magandang balita, Haring David. Bakit? Si Saul, napatay ko na. Yung gano'n. Napatay mo na. Ano nangyari? Ganito kasi yun. Nung sinasalaki na sila, nakita ko doon. Buhay pa eh. Kaya ginawa ko, ako na tumapos ng trabaho. Sabi nung taga-Amalek na yun. Ano po ba totoo? Sa huling kapitulo, nagpakamatay. Sa unang kapitulo naman ng ikalawang Samuel, may taga-Amalek na pumatay sa kanya. Parang sabi nila, contradiction daw. Ito kwento nung isa eh. Ang gusto kasi nitong taga-Amalek na to, ano gusto niya, tingin nyo? Ha? Parangal? O reward? Yung gustong pumatay sa'yo ni si Saul,
Eh, natapos ko na. Oh, peace of mind ka na, sabi niya gano'n. Alam niyo ginawa ni David? Totoo ba yung sinasabi mo? Opo, totoo. Ito nga yung pulseras ni Saul eh. Ito yung kanyang corona eh. Ito yung kanyang gamit niya, dala-dala ko. Talagang totoo yung sinasabi ko. Ah, ganun ba? Mga kawan, patayin to. Patayin to. Ba't ganun? Tingnan niyo yung dalawang anggulo. Kung siya'y nagsasabi ng totoo, kung siya'y nagsisinungaling, dapat ba siya mamatay? Itong itong taga-Amalek, nagsisinungaling sa hari, mamamatay ito. Di ba? Kung ba't ka nagsisinungaling sa akin, magbabalita ka ng mali, patayin. Kung siya naman ay nagsasabi ng totoo, dapat di siya mamatay, wala siyang kalalagyan eh. Bakit siya dapat patayin? Kasi sa kalooban ni David, si Saul ay pinahira ng Diyos, wala kang karapatang patayin yun. Walang kalalagyan pala yung taga-Amalek. No? Kahit magsinungaling siya, kahit magsabi siya ng totoo, papatayin din pala siya. Maganda na lang sa kanya, binalita na lang niya yung totoo. Sabi na lang niya, nakita ko po, patay na. Ito po yung binalita niya na lang. Hindi yung nagsabi pa siya ng ako ang pumatay. O tuloy, pinapatay siya ni David. Pinahira ng Diyos siya, pinatay mo. Amain ko na yan dahil, di ba, father-in-law niya yon, si Saul, dahil napang-asawa ni David yung anak ni Saul. Patay. Wala pala siyang kalalagyan eh. Gusto mo reward? Sa pagsisinungaling mo, yan pa nangyari sa'yo. Yan. Eh, pinahira ng Diyos yan. Ang makikita yung katauhan ni David doon, ang gusto ko ipakita, the very one na nag-reject kay David, si Saul, the very one na gustong pumatay kay the very one na gustong pumatay kay David, is may pagmamalasakit pa rin po siya doon. Merong reflection po ba sa bagong tipan kung sino yun? Ang Panginoong Jesucristo, the very one na gusto niyang iligtas yung bayan ng Diyos, yun yung nag-reject sa Kanya, yun yung nagpapako sa Kanya sa krus, pero minamahal niyang totoo yung Kanyang bayan. Pareho sila ni David, ganun si David. Ito, minamahal ko yung amain ko yan. Kahit gusto niya kayo papatay, mahal ko pa rin yan. Ang Panginoong Jesucristo, itong bayan na to, pinako nila ako sa krus, pero mahal ko yung bayan na yan. Parallel siya na napangyayari sa Panginoong Jesucristo. Ito po yung summary ng aklat po ng ikalawang Samuel. Mahahatiin po natin ito sa tatlo. Sa tatlong salita, mahahati po natin yung ikalawang Samuel. Triumphs, transgressions, and trials. Dagdagan natin ang isang salita, David's. David's triumphs, David's transgressions, and David's trials. Sa Tagalog, mga tagumpay ni David, ikalawang Samuel from chapter 1 to chapter 10. Mga paglabag ni David, chapter 11 to 13. Mga pagsubok ni David, chapter 14 to 24. At yan na po ang kabuuan ng ikalawang Samuel. So from chapter 1, pinakita na po doon yung panimula ng ibinalita na. Alam niyo po ba yung Israel, nag-pa sila nag-mourn o yung nag-iyakan, nagdalamhati pa sa pagkamatay ni Saul at ni Jonathan. Si Jonathan, yung anak ni Saul, the best friend ni David. So nung napalitaan ni David yun, iniyakan nila si Saul at si Jonathan. Ito yung isa pang klase naman po ng summary ng ikalawang Samuel. Kung ito po hatiin sa 5, chapter 1 to 5, si David ay naging hari ng Israel. Chapter 6 to 10, itinatag ng Diyos ang kaharian ni David. Chapter 11 to 12, ang pagkakasala ni David kay Bathsheba o Bathsheba. Ano gusto niyo mga kapatid? Bathsheba. Pinangunahan ng anak ni David na si Absalom ang isang pag-aalsa, chapter 13 to 18. At chapter 19 to 20, yung mga pakikipagdigma ni David. May papakita po ko sa inyong talata, mga kapatid, kung anong klaseng tao po itong si David. Sa unang Samuel 13 to, chapter 13 verse 14, ngunit ngayon ay hindi matutuloy ang iyong kaharian, sinasabihan ni Samuel si Saul. Ang Panginoon humahanap para sa kanya ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso
At inihalal siya ng Panginoon na maging prinsipe ng kanyang bayan sapagkat hindi mo ginanap ang iniutos ng Panginoon sa iyo. So sinabihan ni Samuel si Saul, humahanap ang Panginoon ng isa. Humanap, ibig sabihin, nakakita ng Panginoon ng isang papalit sa iyo, Saul. Ito ay lalaking ayon sa kanyang sariling puso. Binanggit din po ito sa Gawa. Sabi po doon, at nang siya'y alisin niya, ay binangon niya si David upang maging hari nila, na siya rin namang pinatotohanan niya at sinabi, nasumpungan ko si David na anak ni Jesse, isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, na gagawa ng buong kalooban ko. A man after God's own heart. Si David lang po ang nag-iisang karakter sa Biblia na may ganito pong titulo. So, sino po yan? Pag may trivia sa mga Bible po natin, Bible quiz. Sino yung a man after God's own heart? Si David. Isa pang trivia mga kapatid, meron pa po bang David sa Biblia bukod kay Haring David? Sa mga teachers natin, ang manggagawa, meron pa po ba? Wala na. Hindi kagaya ng Jose, maraming Jose. Maria, maraming Maria. Josue, marami rin. Pedro. Juan, ang dami lalo. Juan, marami yan. Judas, marami bang Judas? Marami Judas din. Marami rin po. Pero yung David, nag-iisa lang po yan. At siya lang ang may titulong A Man After God's Own Heart. Bakit po? Papakita natin po sa ating pag-aaral. Ito po yung House of David, ito po yung kanyang family tree. Ang lolo nila ay si Jesse. Sa ibang mga kasulatan, ang pangalan po niya Isai. Pero Jesse rin po yun. Si Jesse, meron po siyang maraming anak. Di ba nga nung pumunta si Samuel para humanap ng hari, pinakita niya lahat ng anak niya, pero hindi niya pinakita si David. Sabi ni Samuel, meron pang, hindi pa lahat yan, meron pang isa. Di ba nagpapastol, ipinatawag. Yun po si David. Si David po ay merong mga ilang asawa to? 1, 2, 3, 4, plus 13. Marami pa siyang asawa. Hindi. Pero 8 yung nakasulat na pinangalanan, pero marami pa siyang asawa. Lilinawin lang po natin ulit, hindi po pinapayagan ng Diyos ang maraming asawa. Pinapakita lang po sa Biblia na nangyaring nagkaroon siya ng maraming asawa. Pero hindi po yung pinapayagan. Ang gusto ng Diyos, isa lang. Sapagkat ang dalawa ay magiging isang laman. Hindi ibig sabihin nabasa nyo, ganun, marami na, pwede na. Hindi po ganun, ha? Ba't nangyari yun? Kasi nagkasala nga siya. Sinaway niya yung utos ng Panginoon. At ang Biblia, tapat, pinapakita yung totoong nangyari. Kaya sa mga anak po niya, ang mga characters na pinakamadalas po natin makikita, si Amon, si Absalom, si Tamar, si Adonijah, si Solomon, at si Nathan. Si Nathan po na anak niya, may kapangalan din siya, yung Nathan na propeta, makikilala niyo rin mamaya. At marami pa siyang anak. Si Solomon at si Nathan. Si Nathan, hindi po nabanggit kung ano masyado ang ginawa niya, pero mahalaga po yung karakter nito ni Nathan. Mamaya sasabihin po natin. Apo. Meron po. May utos po. Sabi po kasi doon, sapagkat iiwanan na lalaki ang kanyang ama at ina, makikisama sa kanyang asawa at sila magiging isang laman. Sa aklat ng Levitico, isa lang ang asawa ng, ang lalaki magkakaroon ng isa lamang asawang babae at ang babae magkakaroon lamang ng isang asawang lalaki. Nasa Biblia na po yun. Gagamit lamang po ang ibang mga pangkat ng pananampalataya ng ibang aklat upang patotohanan yung kanilang claim. Magdadagdag po sila, kagaya yung iba't ibang pananampalataya po dyan. And lagi nilang binabanggit, nasa Biblia yan, pwede yan. Ganun po paliwanag nila, hindi po ganun. Nasa ano na po talaga yan, nasa Biblia po yan. Kaya nangyayari yun. Dahil sa kanilang pagkakasala. Kahit yung kay Abraham, asawa niya si Sarah, hindi siya magkaanak, ibinigay ni Sarah yung kanyang, alila. Pero hindi inutos ng Panginoon yun. Kasi utos sa kanya, sa yung asawang si Sarah, magkaanak ka. Nagkaroon pa nga siya pagkakasala dun eh. Yun. So, bawal po talaga yun. So, ito po yung mangyari po doon. Mamaya, papaliwanag po natin ito kung paano mangyari. Parang pelikula ito, mga kapatid. Subaybayan nyo lang.
Makita po ninyo ito. Chapter 1 to 10 muna tayo. Sa chapter 1, nagdalamhati si David sa pagkamatay ni Saul at ni Jonathan. Si David, ginawang hari sa Huda. Si David po ay 3 beses pong pinahira ng langis. Una, nung kasama, isang private na pag-anoint, kasama yung kanyang mga kapatid. Naalala niyo yun? Pangalawa, nung siya ay naging hari na sa Huda. At pangatlo, nung siya ay naghari na sa buong Israel. Nagkaroon po ng civil war alam niyo ibig sabihin ng civil war? Halimbawa, dito sa Kupang, bawal lang po halimbawa, si barangay captain, may vice captain ba na tinatawag? Wala, no? Kagawad lang. Number 1, kagawad. Ayan. Bawal sila dalawa, nag-away, nagkuha na ng sariling mga taga-sunod, nag-away. Civil war po yun. Away sa isa. Dito po sa Israel, nagkaroon ng civil war, nag-away si David saka si Abner. Ang ginawa ni Abner, by the way, ito na lang po. Si David naging hari sa Huda. So si Saul namatay, natira po doon si Abner na kanyang general. Si Abner ay tapat kay Haring Saul. Ayaw niya na may ibang maghari sa Israel. Ang ginawa ni Abner, kinuha niya yung unang anak panganay na anak ni Saul, si Isboset. Ginawa niya ngayong hari ng Israel. So may hari ang Israel at may hari sa Huda. Kapag niyo? Okay, wali po silang hari. Nagkaroon po ito ng paglalaban. Ngayon, humina na yung kaharian ng Israel. Pero hindi nila matalo yung isang lugar na hindi nasakop kahit ni Josue. Si Josue noon, hindi niya sakop yung Jebuseo o Jebius. Yun po yung Jebuseo, yun yung dating Jerusalem. So by history, yung Mount of Zion, ang dating pangalan niya, Jerusalem. Ang Jerusalem, unang pangalan niya, Jebius o Jebuseo. Yun yung medyo mataas na bahagi. Isipin niyo yung kalawis na may pader. Medyo mataas na bahagi. Yun yung Jerusalem. Hindi masakop-sakop po ni Josue yun. At ngayon, gusto ni David, sakupin yun. Hawak po yun ng Israel o ni Isboset. Ang ginawa po ni David, kung sino man ang ang tao na makakapasok doon sa Jebuseo at makapagbukas ng gate para masakop natin yun, gagawin kong general. So, ang nakapasok doon at nakakuha ng daan doon sa Gihon Spring, may daanan ng tubig. Siguro matalino si Joab kung saan dumadaan yung tubig galing taas. May daan doon. Ibig sabihin, hindi posible lang bumaba yung tubig na walang pinanggalingan, wala sa taas. Sinundan niya ngayon, nakapasok si Joab doon. At yung Gihon Spring na yun, ang tubig na yun, papunta yun sa Bagong Tipan, yung Silo, dun yung nagpagaling ang Panginoon ng isang paralitiko. So, yun po yung karugtong naman sa Bagong Tipan. Ginawa ng Panginoon ni David si Joab na general. So, nagkaroon po ngayon ng general to general na laban, si Abner at si Joab. Ayan. Ngayon, sa laban nilang dalawa, si Joab, may kapatid po yan, si Asael. Hinabol ngayon, si David, general niya si Joab. Si Isboset, ang kanyang general, si Abner. Maliwanag po? Si Joab, may kapatid si Asael, na maliksing tumakbo, natatalo na nila si Abner, hinabol ni Asael, si Abner. Paghabol niya, ang ginawa ni Abner, mabilis tumakbo eh. Sabi ni Abner, lumiko ka na, huwag mo na ako habulin. Tapos yung ganyan. Tapos sila mabilis eh. Hindi ako liliko, diretso lang ako. Lumiko ka na, huwag mo na ako habulin. Yung pala, alam niya hindi ito liliko, dahil alam niya diretso tumakbo, harap kayo si Abner, yung spear niya na may panusok. Ngayon, pasok sa katawan ni Asael, labas dito, pati laman loob niya, labasan. Patay si Asael. So, napatay ni Abner si Asael, nagalit si Joab, ngayon, gusto niyang gumanti kay Abner, kasi siyempre, kapatid niya napatay. Dumating yung pagkakataon na namatay na rin nung panahon na yun si Isboset. Ngayon, si Abner, pumunta kay David, talo na po kami, makikisanib na lang po ako sa inyo sa Huda. Ayan. Pero hindi pumayag si Joab. Kasi pinatay mo yung kapatid ko eh. Pagdating ng panahon,
Habang ito ay si Abner tinanggap ni David, pinatay ni Joab naman si Abner. Di ba papayag? Pinatay ng kapatid ko, baka magtaksil ka sa bayan namin eh. Ayan, yun kasaysayan naman nila. So, si Abner na pumatay kay Asael, pinatay ni Joab naman si Abner. Yun nangyari po doon. At nangyari, pagkatapos nun, naging hari na si David ng Huda at ng Israel. So, sa chapter 16, 3 and 13, pinahiran si David kasama ng kanyang mga kapatid. Chapter 2:4, si David pinahiran maging hari sa sambahayan ni Huda. At chapter 5:3, pinahiran ng langis si David na maghari sa buong Israel. Ayan. So, yan na po yun. So, 3 beses siya pinahiran ng langis. Unang ni David bilang hari ng Israel. Dahil po yung kabanang tipan ay, naalala nyo sa unang Samuel, kinuha ito ng mga Pilisteo. Yung Pilisteo dahil nagkabukol sila, naalala nyo ng hemorrhoids, sinaulit sa Israel, napunta yun sa Kiriath Jearim. Unang plataforma ni David, ibalik yung kabanang tipan sa Israel. So nabalik po yung kabanang tipan sa Israel. So dadating po yung panahon tatalakayan natin, maganda po yung istorya dito eh. Meron pa nga dito yung namatay kasi humawak dun, kasi tumatabingi yung kabanang tipan, bawal po hawakan. Hinawakan, patay. May tanong po dun eh. Sincere yung tao, babagsak. Gusto ko lang naman pantayin. Namatay siya. Tanong, is it enough yung sincerity sa pagsunod sa Panginoon? Kailangan sundin mo ang Panginoon with your sincerity and the correct obedience. Hindi pwedeng shortcut, hindi pwedeng kung ano yung paraan ng gusto mong pagsunod. Kailangan yung parang pagsunod na gusto ng Panginoon. Kailangan hindi sinasakay ito sa karitilya o kariton. Kailangan libita ang bubuhat mo niyan. Sinakay nila yung sa kariton kasi. So si David, sinakay sa kinuha ng mga libita, ginawa niya yung tamang gusto ng Panginoon. Ito yung naging plataforma ni David sa kanyang pagtatagumpay. Lahat ng digmaan na ipanalo ni David sa kanyang pag-ahari. Naibalik ang kabanang tipan sa Israel. Yung Jerusalem naging kapital na ng Israel. So parang bansa na talaga. Bansang Israel, meron siyang kapital, yung Jerusalem. Dahil nasakop na yung Jebuseo. Napalaki ang teritoryo ng Israel from 6,000 square miles to 60,000 square miles. Napakalaki na ng teritoryo ng Israel. Napakalaking kaharian niya. So, si David talagang puro pagtatagumpay. Ngayon, ang nangyayari nga lang sa tao, kahit kanino po ito, pagka ang tao nasa durok na ng tagumpay, ano mangyayari? Yung? Yan. Dumadating yung tinatawag natin na gulong ng buhay. Sa kanila yung, sa sobrang tayog mo na, nagre-relax ka. Kaya yung tinatawag na po, ano yan? Momentum mo, dahil alam mo, okay na, nagre-relax ka na. Pwede na to. Kaya ngayon, sa chapter 11, hanggang patuloy, yun na yung pagkakasala ni David. Nagkaroon ng isang digmaan, si David, naiwan, tinanghali ng gising si David eh. Naiwan siya doon sa kanyang kaharian. Lahat ng kanyang bataan, mga kawal, hukbo, lumalaban na, siya naiwan. Ngayon, nung naiwan si David, mas, ano lang po natin to, i-shortcut po natin ito. Nakita po niya, doon sa kanyang kinatatayuan, sa kanyang kaharian, mataas po kasi yan. Oh, ito yung bayang pababayan eh, patingin. Nandun siya sa dulo, sa taas. So ito, close up. Nakita niya ngayon, naliligo si Bathsheba. Ang mga CR po nun, hindi kagaya nito. Ang CR po nun, walang bubong. Square lang talaga. Ganyan po ang mature mga CR nun. So nakita niya si Bathsheba naliligo. So nagkaroon ng pagkakasala si David. Tinignan niya, okay lang makita eh, makita mo lang eh. Pero minasdan pa niya. Yun ang pagkakasala niya doon. So nagkaroon siya ng pagnanasa kay Bathsheba. Ngayon, ginawa niya, pinatawag niya si Bathsheba para makala, sino ba yan? Yan si Bathsheba, asawa ni Uriah. O may asawa pa. Ginawa niya, inuwi niya, ginahasa niya, at dumating panahon na nagkaanak pa sila.
O nabuntis pa niya. Ngayon, para pagtakpan yung kanyang pagkakasala, ang ginawa ni David, patawag Diyos si Uriah. Sabi kay Uriah, Uriah, ganito, huwag ka munang sumama sa tigmaan. Umuwi ka sa iyong asawa, magsaya kayo. Ganun. Sipingan mo yung asawa mo. Ano gusto ni David? Para pag silipin niya yung asawa niya, wala nang mali siya na, hindi akin yan, kay Uriah yan, silipingan niya yan di ba? Sabi ni Uriah, hindi. Yung mga kasama ko, nakikipaglaban, tapos ako, pupunta sa asawa ko. Lalaban ako. Hindi nagtagumpay si David. Plan B. O sige, halika Uriah. Okay yung pananaw mo, okay pananaw mo sa buhay. Sige, saluhan mo ako, uminom ka. Pakasaya tayo. Celebration sa iyong katapatan. Inom siya. Pag inom mo, uwi ka na sa bahay niyo. Sabi ka, segue ulit siya. Hindi pa rin. Lalaban pa rin ako. Hindi niya napigilan si Uriah, laban. Kaya si David gumawa ng sulat. Paggawa niya ng sulat, bibilisan natin ng konti Paggawa niya ng sulat, ang sabi niya doon kay Joab, na kanyang general, ipwesto mo sa harapan ng mga kawal si Uriah. Ay si Uriah, yung pula. Yan. Pagka nasa harapan ka ng labanan, anong mangyari sa'yo? Prone ka sa na mauna. Tapos, umatras kayo. Ang tindi talaga to si David, A man after God's own heart. Di ba parang, ba't ganun? So, napatay si Uriah. So, napagtakpan yung niya. Kinuha niya na ngayon kinuha niya na si Bathsheba para kanyang gawing asawa. Yan. Si Bathsheba, kinuha niya na dahil patay na si Uriah. Ngayon, nalaman ito ni Propeta Nathan. Si Nathan pumunta ngayon kay David para siya isermonan. Gumamit siya ngayon ng isang talinhaga. Ang sabi doon sa talinhaga, merong isang lalaking mayaman na maraming tupa. May darating siyang kaibigan. Yung lalaking mayaman. Ayun, yung lalaking mayaman, yung mataba. Marami siyang tupa. May darating siyang kaibigan na papakainin niya. Ngayon, papakainin niya na, marami siyang tupa. Merong isang lalaki na may isang tupa na parang pamilya na niya, na parang, hindi parang alaga Alam niyo, may alaga kayo parang anak niyo na. Kinuha niya yun ang inihain doon sa dumating niyang kaibigan na mayaman din. Sabi ni David, ano ba naman yung ginawa ng lalaki mayaman na yun? Akala niya, hindi talinhaga, akala niya, totoo. Kailangan doon sa lalaki yun, patayin. Walang awa. Sabi ni Nathan, ikaw yung lalaking yun. Yung asawa ni Uriah, kinuha mo at ibinigay mo sa sarili mong pagnanasa. Yun yung talinhaga. Si David, ang kagalingan niya, hindi siya yung, kasi kaya ko lang naman nagawa naliligo siya Hindi siya nagdahilan na ganon. Nung pinaalam sa kanya yung pagkakasala niya, ang sagot ni David, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. Doon po nangyari na si David ay tumanggap ng pagkakasala. Si David, ang katangian niya, kada magkakasala siya, hindi siya yung mag-idadahilan yung iba. Hindi kagaya ni Adan, o kinain mo yung prutas, yung binigay niyo sa akin, Lord, na si Eva, siya nagbigay sa akin ng prutas Di ba gano'n si Adan? Si David, hindi. Ako'y nagkasala, Panginoon, laban sa iyo. Tanggap niya, sa sarili niya siya nagkasala. So, yun yung magandang katangian ni David. Pero yung komplikasyon ng ginawa niya, nananatili. Ano po nangyari? Dahil nawala yung kanyang moral right o yung moral na pagiging puno ng sambahayan niya, ito po yung nangyari. Meron siyang anak na panganay, si Amon. Ito rin yung dalawa pa niyang anak, si Tamar. Si Absalom at si Tamar, magkapatid sa isang ina na asawa rin ni David. Si Amon, anak din ni David pero sa ibang asawa. Si Amon, nagustuhan niya si Tamar, yung kanyang step-sister. Nagustuhan niya, nagnasa siya. Pinayuan sa ni Jonadab, sabi ni Jonadab, ganito, magpanggap kang may sakit, hilingin mo kay David na si Tamar ang mag-alaga sa iyo. At pag nandun na, doon mo na pagsamantalahan. Pinagsamantalahan niya nga dito Amon si Tamar. At nung pinagsawaan niya na, iniwan niya na si Tamar. Nagsumbong si Tamar kay Absalom, na kanyang kuya, galit si Absalom. Bakit po? Kasi si Absalom nagsabi dito kay David,
Anong gagawin niyo? Nagalit ako. Anong gagawin niyo kay Amon? Basta galit ako. Sapat na po ba yun? Hari, may kasalay anak, ang sagot niya lang, basta nagalit ako. Ganun, hindi po sapat yun. Kaya nag-alsa yung ilang mga anak ni David laban sa kanya. Parang wala kang ginagawa sa kasalanan ng anak mo. Kaya si Absalom, nagplano ng 2 taon paano papatayin si Amon. So napatay niya ngayon si Amon. Yan po yung cycle. Nung napatay niya si Amon, si Absalom, tingin niya na sa kanyang sarili, pwede na akong pumalit kay David dahil si David parang wala nang lakas maghari. Kasi may nagawa siya kasalanan eh. Ayun, sino ba ito si Absalom? Si Absalom ang walang gaya ni Absalom na pinakakapuri dahil sa kagandahan. So, magandang lalaki to. Mula talampakan ng kanyang paa hanggang taluktok ng kanyang ulo, walang maipipinta sa kanya. Ultimo yung kanyang buhok, pag pinagupitan, kinikilo na ibebenta sa sobrang ganda ni Absalom. Ang ginagawa pa ni Absalom, taon-taon, araw-araw o linggo-linggo, may panahon, pupunta siya doon sa pintuang bayan, kung saan bago pumunta sa hari yung mga magrereklamo, maghahain ng reklamo, si Absalom kung ako ang hari, titinggin kita. Yung hari David, si hari David, busy yan. Pero pag ako hari, titinggin kita. Lahat na nagpupunta, ganun ginagawa ni Absalom. Kaya nung nakuha niya na yung loob ng bayan, gumawa na siya ng kudeta laban kay David. At siya'y naging hari na ng Israel, si Absalom. Si David, tumakas mula kay Absalom dahil papapatay na siya ni Absalom. Baka bawiin pa yung hari. Pero si Joab, na general ni David, pinatay naman si Absalom. At nagbalik si David sa kanyang trono sa chapter 19. Gets po yung story? Okay. Ito na yung huling mga kapitulo ng Ikalawang Samuel. Patapos na, mga kapatid. Yun yung story natin. Para pag binasa niyo yung Ikalawang Samuel, alam niyo na yung story. Si Sheba magsiklin laban kay David. Ang Panginoon nakipag-usap kay David, sabi, merong 3 salot na pwede ko ibigay sa'yo. Ito. Anong pipiliin mo? Pinili ni David yung 3 taon ng taggutom. So, nagtaggutom sa Israel, yung Gibeonita nagiganti sa sangbahan ni Saul, digmaan kalaban ng mga Pilisteo, nanalo ulit si David. Chapter 22 and 23, ito yung mga huling pananalita ni David na gumawa na siya ng awit. I take note pala bago ko malimutan. Yung aklat ng awit, isinulat po ito sa panahon ng buhay pa si David. Sa kanyang nasa kuweba siya, tumatakas siya mula kay Saul. Sa mga panahon na to, kaya po yung chapter 18, chapter 5, yung binasa ng Pastor Onel nung convention, chapter, naman yun, 51 ng awit, yun nung nagkasala si David kay Bathsheba, yun naman yung awit panalangin naman niya na repentance sa Panginoon. Ang pinakahuling kasalanan na ginawa naman ni David ay yung sa chapter 24. Ano po yung nangyari? Nung nakabalik na sa posisyon si David, ganito ginawa niya. Sa mga tauhan niya. Bilangin niyo lahat ng mga albataan natin. Lahat ng nasasakupan natin, bilangin mag-census. Anong pagkakasala ni David doon? Sa bagong tipan kasi, kaya nagse-census, para bilangin lang, naalala nyo, nagpapatala yung mga tao, para bilangin kung ilan ng mamamayan dito. Kaya sa aklatang bilang, binilang yung nag-census naman, para malaman ilan ang magiging sandatahan. Pero si David, binibilang niya, para ipakita, ito na ang nagawa ko. Hindi niya naisip, ito ang binigay sa akin ng Panginoon. Mali yung motibo ni David sa kanyang pagbibilang. Karangalang pang sarili yung kanyang ginagawa. Kaya nung yun, sinaway din siya ng Panginoon. Humingi naman ng tawad ditong si David. Yun yung chapter 24. Ano po yung kahalagahan ng Ikalawang Samuel? By the way, naintindihan niyo yung istorya ng Ikalawang Samuel? Yung yung ikot niya. Per chapter naman po natin ito pagdating ng panahon. Unang kahalagahan po nito, nagpapakita ng katapatan ng Diyos. Kahit anong pagkakasala ni David, ang Diyos nagpapatawad. Na hindi niya iniiwanan sa ere si David.
may pangako ako sa iyo, tutuparin ko ito. Ipinakilala ang pagiging tunay na lingkod na si David. Pinakita rin naman ang katapatan ni David. Pag binigyan ng task ng Panginoon, gawin mo, magtatagumpay ka, huwag kang aalis sa Panginoon. Oo, nagkasala si David. Wala naman kasi talagang perfecto sa Biblia na na hindi nagkakasala. Tanging ang Panginoon Jesucristo lang hindi nagkasala. Walang karakter sa Biblia na hindi talaga nagkasala sa buong buhay niya. Pero ang pinapakita doon, gaya ni David, madali siyang humingi ng tawad. Hindi yung pinagtatagal niya sa kanyang sarili yung kanyang kasalanan. Inihihingi niya ng buong puso yung kanyang hingi ng tawad sa Panginoon. Pinapakita rin doon yung paghingi ng kapatawaran sa pagkakasala in general. Hindi kagaya ni Absalom na ginawa yung kapatid ko ng ganito, instead of patawarin si Amon, mali yung magtangka ka para ipagiganti kapatid. Hindi totoo na time heals. Kasi kung time heals sa 2 taon na si Tamar ay na-rape ni Amon, dapat hilom na yan, di ba? Hindi totoo yung time heals. Jesus Christ heals. Only God heals. Siya lang po ang naghihilom ng sugat. Huwag mong isaalang-alang yun sa panahon. Ibigay mo sa Panginoon yun. Huwag mong gayahin yung ginawa ni Absalom. Humingi ng tawad sa Panginoon at magpatawad ka sa iyong kapwa. Pagtatagumpay sa pagsubok. Maraming pagsubok ang dumating kay David. Nagtatagumpay siya doon dahil iniisip niya, ito yung Panginoon ang nagbibigay sa akin. Special na pointers po sa 2 Samuel 7:13 and 25. Kanyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan at aking itatatag ang luklukan ng kanyang kaharian magpakailanman. Inihula sa lineage o sa talaan ng lahi ni David magmumula ang tagapagligtas. At ngayon, O Panginoong Diyos, ang salita na yung salita yung sa iyong lingkod at tungkol sa kanyang sambay, yung pagtibay nawa magpakailanman at yung gawin gaya ng iyong sinalita. Para kanino tumagos yung sinabi na ipagtatayo siya ng bahay sa kanyang pangalan? Iglesia ng Diyos na buhay, ito po yung tinatawag na bahay ng Diyos. Dadating yung panahon, ano po yung bahay ng Diyos? Ang bahay ng Diyos ay tayo, yung iglesia. Dadating yung panahon na yun eh. So magkakaroon po yun ng katuparan sa pagitan ni David. Kaya nga po sa bagong tipan, ikaw ba si Jesus ang anak ni David? Sa kanya po kasi, sa kanyang pagkakataong tao, nagkaroon po ng katuparan yung hula na ito. So balikan natin, pinakita doon yung tagumpay ni David, ano yung mga accomplishment niya, ano yung mga paglabag ni David. Paglabag niya, yung ministeryo niya, iniwanan niya, tuloy natukso siya. Tapos imbis na mag-sorry siya, ginawa niya ng paraan yung pagkakasala sa pagitan ng isang pagkakasala. Buti na lang, ipinakita na sa kanya, may nagpasabi na sa kanya ng kasang kasalanan o yung mga kasalanan niya. Hindi siya nagbigay ng pagsalansang sa kanyang mga anak, kaya kay Amon. So, mga pagkakasala ni David yung mga paglabag niya. Mga pagsubok ni David, nung siya ay tumatakas na, pero hindi siya nawala ng pag-asa, na ibalik pa rin siya sa kaharian sa pagitan ng Panginoong Diyos. At ang sabi ni David dito, ang Panginoon ay aking malaking bato at aking katibayan at tagapagligtas sa akin sa mga tuwid bagay sa akin. Ang Diyos ang aking malaking bato na sa Kanya ako'y manganganlong, aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan. Ibig sabihin ng sungay, kapangyarihan. Malakas na kapangyarihan ng aking kaligtasan. Aking matay na muog at ampunan sa akin. Ano ibig sabihin ng ampunan? Pag wala na ako mapuntahan, kanino ka pupunta? Sa ampunan, sa Panginoon. Siya ang kakalinga sa iyo. At ampunan sa akin, tagapagligtas sa akin, ikaw ang nagligtas sa akin sa kaharasan. Ako'y tatawag sa Panginoon na karapat dapat purihin. Sabi po sa kanta natin kanina, karapat dapat ka. Ako'y tatawag sa Panginoon. Pag kayo may problema, mga kapatid, kanino kayo tatawag? Sa Panginoon. Sa Kanya lamang po, mga kapatid. At karapat dapat purihin. Sa ganya'y maliligtas ako sa aking mga kaaway. Ang kaaway, hindi naman nangangahulugang talagang away na pisikal. Problema, pagsubok, sakit, kahit anong pagkaranasan negatibo sa iyo,
ang magliligtas sa iyo, lalo't higit sa kaparusahan sa impyerno, tanging ang Panginoong Jesucristo lamang, sa Kanya ka lang tatawag. Iyon po pinapakita ng aklat ng ikalawang Samuel. Kaya po tayo mga kapatid, kaya tayo nag-aaral ng ganito, para makita natin yung kagandahan o kasarapan ng pag-aaral ng Biblia, na marami po itong aral na maipapakita sa atin. At masasabi natin, masarap palang aralin ng Biblia, marami pala tayong storyang makikita rito. Sa mga susunod na panahon, susunod natin na aralin, unang hari, sunod na ng divided monarchy, papakita natin paano nangyari na hati yung harian. At dito po nagtatapos yung aklat ng ikalawang Samuel, natin pong pinag-aralan sa umagang ito. May natutunan po ba tayo mga kapatid? At muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Muli ng ating mahal na Panginoon, nawa po ay nadagdagan muli tayo ng kaalaman mula po sa Biblia sa magitan po ng gabay nating mahal na Panginoon Jesus. Muli magandang umaga sa inyong lahat. Muli ng ating mahal na Panginoon. Tayo sama-samang manikluhod at panalangin.